Sino po ang mahal na ina? Ito po. Hindi po. Sino ito? Ama Martin yan. Ay, sila ang ama't ina. Yes, Ito ang inang. Conchita. Oh, yan po. Maligayang kaarawan. Ako po 2007 pa sa Sullivan sa nagbabalik-balik kila John Kilya pati doon sa bundok. Opo. At nadadaanan, ngayon lang po ako nakapasok dito. Oh, kaya lang, ang mga kwento po, magmula kay Kuya Pio, mga ganon, kay John Kilya, marami na rin kong alam tungkol sa kwento. Alam po ninyo kung ito man ang dami pong samahan na pag umalis na yung founder, nagkakabaha-bahagi. May 3, may 4, may 5. Bakit? Pinakamaganda po yun, proteksyon. Dahil yung kaaway mo, spiritual din. Yung kung kaaway mo mamamatay tao, magnanakaw, o rapist, delikado kayo. Kaya, yun po ay ipagpasalamat natin. Pero kung nakikita ko, kung 3 man ito ang pinakamalapit sa Diyos. Bakit? Bakit po? Kung ang Diyos itinuturo ng marami sa langit, kayo ang pinakamataas. Kaya kayo ang pinakamalapit. Ito ba? Kaya sabi, darating ang araw, sa huling araw, matatayo ang mga bahay dalanginan sa mga bundok. O, sa matataas na bundok. Umaakyat sa ganon. Hindi lang po, material na ganon, kundi tayo ay, at nung kachat ko si Grace, pinupuri ko na ito. Bakit? Dahil meron kayong ama sa lupa at inang kinikilala. Kung meron ama at ina sa langit, meron din dapat dito. At yun ang mamamagitan sa inyo. At sino itong dalawang ito? Ang dalawang iyan po ay inabot nila ang kabathalaan o ang kadyusan. Inabot nila dahil nagagawa nila yung nagagawa ng Diyos. Lahat pong sumusunod, dapat dumating tayo doon sa kalalagayang Diyos. Abutin natin ang inabot nila. Abutin natin, hindi lang hindi para sa pawan, kundi pwedeng pantayan. Pwedeng mapantayan yung nagagawa, yung mga ginawa nila. Lahat po yan. Kaya lang, yun nga, kanina narinig ko, huwag tayo mainip, 1,000 taon sa tao, 1 araw lang sa Diyos. Kaya lang, alam po ninyo sa panahong ito na nalulusaw na ang temporal government o ang gobyerno ng tao. Handa ba tayo? Handa na ba tayo? Ang Pilipino po, pinili at pinino. Pinili na, pinino pa. Kaya kalooban din na masakop tayo, ipangalan tayo kay Felipe para maging Pilipino. Ang unang Pilipino ay ang Dr. Jose Rizal. Yun ang unang Pilipino. Ayon sa mga research ng mga nag-aral, siya ang unang nagmahal, nagtanggol sa bayan. Kaya po tayo, kung makikita mo, ito po yung mga naiiba. Ang lahat pong gumaganap sa katotohanan o napakalapit sa katotohanan ay mga baliw. Ang turing ng sanlibutan. Lahat tayo baliw. May mga nasa sangkot na profesional, may mga engineer, may abogado. Bakit engineer? Nagpakabaliw ka. Yung mga siraulo yung mga nandun eh. Andun ka rin.
Mapalad yung engineer na yun. Mapalad yung abogadong yun na naging baliw siya sa paningin ng sanlibutan. Kaya pagdating ng araw, ihigit pa sila sa baliw. Baka sila yung mga ulol. Yung mga lumait doon sa mga nanatili na hindi nabihag ng dayuhang pananampalataya. Narinig ko sa kapatid na Felix, sabi ng amang Talosig noon, oh, talo ako ngayon kasi Talosig siya. Si Felix ang nanalo, si Manalo. Pero pagdating ng araw, ako naman ang uusik. Ganoon. Oy, ang galing din. Oh, ang galing. Oh, ang galing din ng ganoon. Ngayon po, tama nga yan. Na ang magtagumpay ay hindi nahatulan kundi kasama ka doon sa hahatol. Pero ngayon, bawal pang humatol. Bakit? Bawal humatol. Wala pa pong perfection. Wala pa sa ating perfecto. Pangalan lang yung perfecto. Itong mga ito, perfecto ito. Bakit? Yung hindi nagagawa ng pangkaraniwang tao, nagagawa nila. Napagtatatlo nila ang kanilang sarili, yung nagagawa nilang 3 hakbang lang, nandun na sila sa Batangas, nandun na sila sa Manila. Yun po, nagagawa yan ng mga matatanda natin noon. Ngayon, malapit na po. Paano ba tayo magkakaisa? Alam po ninyo kung paano tayo magkakaisa? Pagbukas, nawala ang cellphone, nawala ang kuryente, nawala ang gas. Magkakaisa tayo sa inang lupa. Yung receipt, hindi nila pakikinabangan yung pera nila. Hindi nila pakikinabangan ang pera nila. Pag nag-reset, wala. Doon tayo sa inang lupa. Kaya ako, lumayo na naman ako doon kay kapatid na Felix. Tatanong kami ng kamuti at kamuting kahoy. Yan po ang maraming sinasabi na tayo, si Pio, kasama ko nung sa kabanatuan, yung nagtatrans. Opo, kilala namin. Yung doon, yung Evelyn yata. Yung Evelyn na nagtatrans, wala man akong masyadong nakita, pero parang nagbabagong anyo. Sabi, nakita ko ang inang Conchita doon, dumating, gano'n. Kaya lang po, ang mga bagay na yan, napakaraming dapat natin na pag-aralan dyan. Pag-aralan. Baka naman yung espiritu galing lang doon sa punong mangga. Nauto na kayo. At isa pa, yung ginanap dito, sabi ko, yung nag-aano po ng kayamanan, wala pong makapag-withdraw ng kayamanan yung hindi naman nagdeposito. Kaya sabi ko, yung nilalakad ng babae dyan, binangkrap na ni Batong yan Malabo pa yan sa sabaw ng pusit, sabi ko. Huwag niyong paniwalaan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Sabi ko, Paano po yung pusit na kalawang? pag nilaga mo po yun, talagang maitin. Yung sabaw, kaya malabo pa, wala kang maaninaw na doon. Wala kang maaninaw, kaya sabi ko, yung mga naniwala, hindi sila nagastusan. Okay, so si ganito daw, ganun. At yung sinasabi dito, may 3 po tayong kasama dyan. Na sila ay hindi mamamatay. Nagsalita na yung isa kanina. Alam po niyo, totoo yan. Kaya lang, dapat abutin natin yung tamang exercise at tamang pagtulog. Pag 90 ka, ang edad mo 89, 88,
ang babae hanggang umabot na 32, ang lalaki 33 lang. Pag 3 taon ka nang gumaganap, makikita na nagbabago ka, nagiging bata ka. Pero habang hindi nila ginagawa yon, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Totoo po yan. Yan ang walang hanggang yung buhay na walang, sinabi ng kapatid na Alma kanina, yung buhay na walang hanggan. Totoo po yun. Hindi na aalis dito. Kaya lang, sundin natin tamang pagkain, tamang pag-uugali, tamang tulog, at exercise. Mahirap lang po yung exercise niyan. Yung isang exercise at ganito. Inhale ka, pag inhale mo ganon, pauurungin mo ng 10 beses yung kuyukot mo. Sino nakakaalam ng kuyukot? O sila, yung ano Yung ni Juan. kuyukot, yun ang pagitan ng ari at ng puwet. Para mag-circulate yung hinigop mo. Pag higop mo dito, ibubuga mo ron. Tapos baliktad uli, dito ka naman hihigop labas sa, yun po, 12. Yan, bago matulog. Kasi pag tulog tayo ng mahimbing, nagre-repair ng mga cells, nagbabago yung mga cells natin. Na ganun, kaya babata ka nga. Babata ka, makikita yung pagbata mo at makikinabang tayo sa mangyayari. Yung mangyayari po sa atin, andyan mo nagsasabi, may anak ni Marcos, walang pamasahe. Naku po, ano ba kayo? Sino mga certified na anak ni Marcos? Si Sharon Cunita po, certified yan na anak ni Marcos. Pinaalagaan doon sa kay Mayor Cunita. Nakita niyo kung magkano yung gown ni kumakanta yan si Sharon noon. 13 anyos lang yung mga bodyguards, mga major, mga colonel. Ganon. Ganon yan si Sharon. Tapos yung isa, yung abogada. Ano po, may mga totoo. Ayon doon sa nagtala kung sino ang mga kinasama ni Marcos. Yung mga anak sinubaybayan, kaya alam ni Maria Ilaw, yung Dragon Lady sa Malakay, buhay pa po ngayon. Dati lahat ng dumadalaw sa kanya, binibigyan ng $100. Kumandidatong Vice Mayor yung naghulog ng 10 sako sa helicopter ng pera sa Santa Maria. Ganun kayabang yung kababayan kong yun. Kasi Ilocano naman ako paminsan-minsan. Ganun po. Kaya yung mga nagsasabing anak ni Marcos tapos walang pamasahe. Tapos, saan po ang kotse nyo? Nakisakay lang ako doon sa tricycle din. May anak ba ni Marcos na ganun? Totoo po, may mga anak si Marcos. At ang totoo po, kaya hindi, si Marcos inkantado. Katulad din ito nila. Ito mga inkantado ito. Hindi sila pangkaraniwang tao. Kamag-anak sila Bernardo Carpio, Maria Sinupuan, Maria Makiling, Maria Banao, Maria Cristina. Mga inkantado yan. 4,000 years ang mga inaabot niyan. Saka sila, hindi sila namatay. Namatay ba sila? Hindi sila namatay. Kahit yung mga sikat na singer, ito yung Victor Wood, Eddie Peregrina, ay buhay na buhay pag linggo. Buhay na buhay. Ito, hindi rin ito malilimutan. Dahil yung ginawa nila, kung ano ginawa mo, yun ang legacy mong iniwan sa lupa. Yun ang legacy mo. Ang ibig lang sabihin, andyan sila kaya lang, yung mga nag-aangkin, sa akin, ako ang ganon. Ipakita mo. Nakita ba yung ginagawa ng inang nung buhay, nagagawa niya. Baka salita lang. Yung ginagawa ng amang Talusig,
O talaga namang ipinurma, di ako nakapunta ron, pero ayon sa balita, talagang paraiso yung nung pinaglagyan ng ganon. Dito po talaga sa atin, yung paraiso, dito nagmula ang tao. Sapagkat, Dito nabubuhay. yung unang sikat, di ba, madilim? Nung sinabi ng Diyos, let there be light. Saan unang tumama? Hindi dito. Pardis is tayo. Diyan lang po sa samar. Diyan lang ang, diyan lang sumisikat ang araw. Unang buhay, sibilisasyon, edukasyon. Dinaya lang tayo ng mga ng mga westerner. Niloko tayo. Kaya tayo, alam po ninyo, diyan, yung isang pastor, nag-imbita ng saksi si Kuya Felix. Nag-imbita ng Sabadista yata o magpe-preach daw. Sabi, Brad, wala kang dapat turuan dito, pare, pastor. Wala, nagpilit. Sabi ko, sige, nagtanong ako, Bible. Sabi niya, Brad, di ko talaga kayang sagutin. Yung sabi sa Bible, ang langit ay aking luklukan, ang lupa ay aking tungtungan. Anong bagay kako ang hindi ginawa ng Diyos dito? Yun ang gusto niyang ihandog natin sa Kanya. Hindi raw, naka-Amerikana, pero igurot. Anong Brad, ang kasalanan mo? Tama na yung mga nakabahag. Ikaw kako naka-Amerikana, pupunta ka rin, lulukuhin mo yung mga igurot. Yan kako malaking kasalanan mo. Naka-Amerikana ka na. Samantalang napakaganda nung mga iguro. Yung mga nagninti na ng kultura nila. Kaya ito po, kahit katawa-tawa, namin tina yung katutubo, hindi tayo umayon doon sa Romano, katok na liko pa. Kaya dadating ang araw, pauwi natin yung mga taga-Roma. Romano na, katok na, liko pa. Awag tayo doon. Dito na lang tayo kahit katawa-tawa. Ha? Katawa-tawa, pero ito po ay napakalapit. Huwag natin masyadong iniin yung kami lang ang totoo yung iglesia ni Kristo nga. Sila lang daw maliligtas. Ang hindi naman ang Diyos nyo. Walang kaawa-awa ang Diyos nyo. Sabi ko. Kaya yung mga diskusyon minsan po sa Luneta, uso yung diskusyon doon sa malapit sa monumento ni Rizal. Minsan, nung sundalo po ako sa dati, marines ako dati. Di pag marines yung gwardiya doon sa monumento, marami akong kakampi, pati mga photographer, pati mga galon. Daming tao. Sabi ko, lahat ng iglesia, tulisan! Lahat ng iglesia, tulisan! Sabi ko, mamay lumapit. Brad, I'm attorney, bubugbugin ka niyan. Mga walang hiyayan. Sabi niya, ang dami-dami niya, pagtutulong-tulungan ka niyan. Sabi ko, Brad, spiritual ang pinag-uusapan natin. Spiritual. Kayo kako, nananambahan doon sa may tulis. Hindi kako yung kung ano yung isip nyo, napakarurumi ng isip nyo. Ang alam nyo, tulisan kayo. Pero sabi ko, kayo nananambahan doon sa may tulis. Yung iba naman doon sa may kuros. Ganoon. Kaya po, tayo mapalad tayo na pinananatili natin ito. Bakit Diyos nila si kung ikaw Diyos din yung nagawa ba ni Talusig, nung nagawa ba ng Inang Consita, nagawa mo? Hindi mo naman nagawa ngayon, magpaka-Diyos ka rin. Kung dinu-Diyos nila, abutin mo pa, ilagay ka rin sa altar. Ganoon. Ngayon, ito po yung ang sabi,
ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ha? Ngayon, lahat tayo kahit 80 anyos na, kung gumagawa pa tayo, kabataan pa tayo. Kabataan pa. Yung ayaw na gumawa, ilagay nyo sa altar, lagyan nyo ng bulaklak. Ba? Ayaw nang mag-vision eh. Ayaw nang gumawa. Hindi, ilagay nyo sa altar. Lagyan nyo kahit anong bulaklak, kahit bulaklak ng kalabasa o bulaklak ng mais. Pwede na. kaya tayo po ay nasa mag-ano po tayo. Ang ano po ay hanggang 2028 lang. Halos lahat ng pipredict. Pagdating ng 2028, mag-i-eruption ang napakaraming bulkan. Yung dito natin, sa kabila, yung Pilrise, mas malaki po yan sa Luzon. Yan ang bagong lupa, lulutang po yan sa pamamagitan ng lindol na napakalakas. No, 13 million hectares yan. 13 million hectares. Dito lang sa kabila ng Sierra Madre. Pacific Ocean yan, pero mababaw lang yan. Isang senador ang, si Pangilinan yata, nagre-research na mga 10 taon na lang daw. Pero dapat madali na yan. Tayo po ay napakapalad na dito tayo napabilan, na kinilala natin yung mga matatandang yan. At ito, ayon sa research, sabi ni Pio, ang Reina Isabela ng Spain, tumira raw dito. Ha? Tumira. Dito, sa lugar na to. Bakit naman hahatulan nun? Wala pa naman tayo nun. Ha? Iwan nating hatulan anumang ikabubuti ng bansang Pilipinas ay paboran po natin. Anumang ikabubuti. Kaya kita mo nga ito, ang dami-dami ng matatanda. Ano pa ba? Kung hindi pa mangyayari ito at mamamatay ka lang, paano mo matitikman yung kasaganaan? Alam po ninyo na yung mga gintong yan, magiging kutsara, tinidor lang yan. Wala pong espiritual na may ganap na nakakuha ng ginto. Ang daming naghukay, ang daming naluko, walang nakakuha. Mababaliw kayo pag nagkaroon kayo isang barang 75 kilos. Magkano ngayon? Ha? Alam nga naman, dadalo pa kayo dito kung ang kutsin nyo napakaganda. At sino ba sila? Ha? Kaya po walang espiritual na totoo na nagkapira sa transaksyon ng mga manloloko, naghukay ng ginto, ando na lang naging uling pa. Ha? Ando na lang naging uling pa. Bakit? Kung naging ginto yun, andito ka kaya? Totoo yung kamatayan niya naman. Ha? Yan po ang totoo. Iningatan tayo. Iningatan tayo na huwag tayong mabaliw sa pera. Alin ba ang importante? Yung pera o yung mabibili ng pera? Alin po ang importante? Yung mabibili ng pera o yung pera? Yung hindi nabibili ng pera. Mahalaga yun. Buhay. Buhay na, hindi nabibili ng pera. Kaya lang, para mabuhay ka ito, may 4 na butas tayo. Yan ang unang itinanong sa akin ng Rina Yolanda nung una kong makita. Saan ka galing? Sa butas. Saan ka nabubuhay? Sa butas. Saan ka liligaya? Sa butas. Saan ka paroroon? Sa butas. Yan ang natutunan ko sa Rina Yolanda. Nakaitim akong pantalon, pinaldahan ako, hindi sa kanya pwedeng lumapit yung may Yung itim. pinsan mo. Ah? Tuldok ang pinagmulan. Yan po ay wala rin naman katulad yung ginanap ng Rina Yolanda, yung
Philippine map, yung Philippine flag na ginanap sa Luneta, wala pong nakaganap doon. Walang nakaganap. Kanya-kanyang ganap. Ngayon, buhay pa naman, kahit na nga ang dami noon na nagbalita na patay na raw, yung mga nagagalit lang sa kanya. Oo. Kaya tayo po ay mapapalad. Mapapalad na kahit tatlong anumang kayo dito, uulitin ko, ang kaaway ninyo mga espiritual din. Hindi yan papatay, hindi magnanakaw, hindi manggagahasa. Pasalamatan natin na ang kaaway ninyo ay mga espiritual din, hindi taga-sanlibutan. At tayo magpatuloy, pagmalusaw po ang mamamahala po ang mga banal. At dapat ingatan natin ang katawan, tularan natin yung mga hindi mamamatay. Pero gawin natin yung tamang tulog, tamang exercise, at nakikita dapat na bumabata tayo. Ito, pag 80 ka na, kita mo, pag 33 ka, 32, naku, ikasibulan ng mga ano yun, ng mga tao. Diba? Kasibulan lang yun, 33, yan po ay hula at magaganap. Kaya, salamat po, at andyan yung kingdom of God, kahit nga, akalain mo, yung tatay niya patay, pero nandito siya sa misyon. Di naman kasi niya kayang buhayin yung patay. Ha? Pero ito, ang ganap na ito, para sa kabubuhay ng marami. Saka ang tao, pag lumampas na po ng 70, bonus na yon. Ang ibinigay ng tao ng Diyos sa tao, 70 lang. Pag lumampas ng bonus na yon. Kaya, pag hindi tayo lumampas ng 70, ibig sabihin nun, baka nagbayabas ka lang. Baka namayabas ka sa misyon. Kaya, inalisan ka ng buhay bago doon sa ganon. Kaya, salamat. Alam po ninyo ang deuterium. Ang ganda naman ng research ng Kingdom of God. Sinisiguro nila na si Pilimon Reambulansa talaga ang hari ng mga hari. Pero espiritu na siya. Sino nga ba ang pinasukan ni ganon?